Hello po mga beloved, August 20 na po tayo ngayon. Po rin po ang Panginoon at walang pasok uli. Yan. At saka maulan pa po talaga. Araw-araw umuulan kasi nga yung habagat po. At sana po okay po kayong lahat. Kagahapon may nakita ko na yung kotse parang nag-ala submarine na talaga. Talagang nakano po, nakakaawa ang bansang Pilipinas, ang ibang lugar. At sabi ko nga ay ito naman po ay hindi to nangyari lamang na tayo nasa kawakasan na at ito po'y paalala ng Panginoon na siya po'y darating at tayo po ang ay maghanda. Na po rin po ang Panginoon bago tayo mag-start. Tayo po muna ay manalangin. Glory to God. Panginoon, salamat po muli sa iyong biyaya at kahabagan na kami makapagdala na yung mga salita. Panginoon, tulungan mo kami sa araw na ito, sa araw-araw. Salamat po sa buhay kalakasan ng bawat isa sa amin. Ikaw po ang manguna, mga siwa sa aming maiksing pagbubulay na yung mga salita, O Diyos. Pangasiwaan mo ang bawat isa, O Diyos, at maging matagumpay ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po, maiksi lang tayo, let us seek to please the Lord. Ang title po natin, kasi nga marami nga pong tao na pinipilis nila sarili nila o kaya ibang tao, kaya kung kahit ano ipagawa, kunyari kumain ka ng apoy, ganyan, ginagawa na para sa, di ba, sa social media po, para lang kumita ng pera. Yan, pero ang napaka-importante na hindi alam ng tao, isik po natin ang Panginoon na ma-please po. Let us seek to please the Lord. Yan po. 2 Corinthians 5:9-10, our only goal is to always please the Lord, whether we are living here in this body or there with Him. We must all stand before Christ to be judged. Everyone will get what they should. They will be paid for whatever they did, good or bad, when they live in this earthly body. Kapon, di ba, share natin yung dalawang mahalagang aklat po, yung Book of Deeds, na napakaganda kung marami kang magandang gawa po. Yan, lalo na hindi, kumbaga, hindi mo naisip, uy, baka maano yung Panginoon dito. Basta, kasi ako gano'n, hindi ko kailan ko lang po nalaman nga yan ito nga, nang tayo po sa biyaya ng Diyos, lumalalim po sa salita ng Diyos na may mga ganyan pala. Yan. Di ba mas maganda na nga na hindi mo alam kaysa alam mo, kasi nga, yung iba nga ay tumutulong pero may kondisyon. Yan, tumulong tayo na walang hinahanap na kapalit po kasi ang Diyos naman ay nagbibigay, mapagbiyaya po. Yan, mapapalitan sa iyo, siksik, liglig, umaapaw po. Kaya wag tayo manawa pong tumulong at kung ikaw naman ay masama naman yung ginawa mo. Di ba sabi, whatever they did, good or bad. So, may ano talaga, kumbaga babayaran ko kung masama ginawa mo, di tatapog sa dagat-dagatan o po, hindi po. Ang Diyos mabuti. Kaya kami nangangaral yan nga para kayo po'y makatanggap ng kaligtasan at siyempre, makasama namin sa paglilingkod po. Ano ba? At sabi nga dyan na our only goal is to always please the Lord, whether we are living here in this earth, in this body, or there with Him. So, kahit nandun ka na, ipiplease talaga na, syempre, nasa langit ka na, diba? Purihin po ang Panginoon, kasi nga, we must all stand before Christ to be judged. Yan po. At, sabi sa Ecclesiastes 12:13, now all has been heard, here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Yan ang hindi talaga alam na marami na kasi akala nga nila gumawa ng mabuti lang. Kasi nga ay kung ano-anong palipat-lipat ng faith, yan po. O kaya kung ano marinig, kunya maganda doon sa kabila, doon ako. Walang bigayan doon. Doon ako. Kasi mas maraming kantahan doon. Kailangan gawin po natin na utos po ng Diyos. Kahit nasan ka pa, kailangan gawin po natin na utos ng Diyos. Kasi nga ba, fear God and give katakutan natin ng Panginoon po. Diba? Purihin po ang Panginoon, for this is the duty of all mankind. Galatians 1:10. Obviously, I'm not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. So, diba sinabi ko before na kumbaga, choosy pa. Yan po. Na ano ako ng Panginoon na magdala ng kanyang salita. Unang-una,
dahil sa takot. Yan po. Kasi, pag di rin ako sumunod sa Panginoon ay may impyerno. At saka yung mga tao na may impyerno po, na doon talaga ako naaawa. Yan po. At saka na ano lang talaga tayo ang ano natin po talaga maging kagaya po ni Kristo, 'di ba? Puri po ang Panginoon. Kahit kami nung bata kami, yan nga yung ano na sa amin Yung talagang maging ano ka, kahit hindi ko alam noon na ako ay nasa maling pananampalataya, yan po. Kahit hindi ko alam yon, ang natutunan ko lang gumawa ng mabuti, sa biyaya ng Diyos naman, yun naman yung inano sa akin ng parents po namin, po rin po ang Panginoon. So, alam po. Sabi sa 1 Thessalonians 2:4, for we speak as messengers approved by God to be entrusted with the good news. Our purpose is to please God, not people. He alone examines the motives of our hearts. So, kaya nga sabi ko, 'di ba, na ako nasa harapan nyo, alam ng Diyos nasa puso ko kung ako'y parang ang yabang ko, inutusan ako ng Panginoon, ganyan po, pinili ako ng Diyos. Talaga sabi ko nga, ang inano ko lang sabi ko talaga sa Panginoon, sabi ko, Lord, gawin mo na lang ako manhid. Yan, bukod sa manhid po yung talagang left body ko, yan, dahil nga sa akin pong hemorrhagic stroke, na manhid ako doon sa mga, kasi diba ganun yung iba, na pag dumami yung followers, na para ka ng, kumbaga matayog na yung pag-iisip. Yan, sa Roma meron yan na wag nga kayo mag-isip na matayog ng higit sa inyong sarili. Yan po, na kumbaga kasi sa secular, pag ikaw ay artista, ikaw ay presidente, ikaw ay kilala, mayaman, yan po, parang or batalino ka, 'di ba? Scientist ka, ang taas ng ere mo, yan. So, pag naman sa spiritual, pag ikaw ay nasa rango ka, ganyan, dapat mababa rin. Yan po. So, yun lang inano ko sa Panginoon, sabi ko, ang ano ko talaga mukhang pera. Yan po, ang ano ko lang talaga nga. Sabi ko, Lord, gawin mo na lang ako manid. Sabi ko gano'n, na wala akong maano talaga. At yun po nangyayari talaga, na parang dead ma lang ako. Hindi katian yan po. Siguro dead ma talaga yung left body ko. At saka yung talaga, kumita, kasi nga ay, laki ng bubunuin ng vision battle ko po. Yan, di ko talaga alam paano ko may ibibigay sa Panginoon. Kasi nga nung may nagtanong ako sa isang linggo before, sabi ko, paano ko po ibibigay ang ganitong halaga? Paano ko maibibigay sa church? So, wala akong natanggap na sagot. Ngayon, lumaki yung gusto kong ibigay. Yan. Ewan ko, ganun ako yan po. At hindi ko rin naman alam kung paano ko ibibigay nga, wala pa akong pera po. Pero naka-ready na po yung mga bank account ko. So, walang laman. Meron ako 7 bank account. Yan, na walang laman po. Kasi syempre, alaka na ibibigay ko, tas wala akong paglalagyan. Tas nung nalaman ko nga na mahigpit dito sa Pilipinas nga, lalo na yung kasi nag-crypto po ako, lahat ng halos binigay ko sa church ay galing sa kita ko sa crypto na libre. Yan po, rin po ang Panginoon. Doon ko lang halos nakuha yun, tsaka yung mga binigay ko, yung patulong sa cellphone, sa pangkabuhayan, sa yung kinita ko po ng libre. Yan po, rin po ang Panginoon, na alam nga ng Diyos po yung mga puso natin. Yan po, kaya nakakatakot po na madayo yung puso. Rin po ang Panginoon, ng bilis na oras, 9 minutes na. Sabi sa John 12:43, for they love the glory that comes from the man more than the glory that comes from God. So marami talagang taong gano'n na gustong-gusto nila yung pinupuri sila. Yan. Ako kasi, tama na yung pag-pray mo ko. Yan. Tama na yung kumita ako. Rin po ang Panginoon. Yan. At, lang po. Sabi sa Acts 5:29, but Peter and the apostles answered, we must obey God rather than men. Sa Proverbs 16:7, when a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Totoo naman po talaga. Na pag talagang na-please mo yung Panginoon, kahit ang kaaway mo ay
mapapabait mo yan, o kaya parang nagkakaroon ng kapayapaan po. Purihin po ang Panginoon. Siyempre matatakot sa'yo. Purihin po ang Panginoon. Glory to God. At saka sabi niya, di ba, we must obey God rather than men. Sabi sa 1 Samuel 6:7, but the Lord said to Samuel, do not look on his appearance, on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. So, ganun po. Kaya ang Diyos talaga matuwid. Ako doon ako tuwan-tuwa. Kasi at least, di ba, ang Diyos ay pantay, matuwid, ang Diyos ay mabuti, syempre, di ba po, mapagbiyaya na hindi siya tumitingin talaga sa mukha or kung anong karangyaan mo meron ka, kundi sa puso po. At yung nga sabi natin na He alone examines the motives of the heart. Marami talaga, naiinis talaga ako kasi naloloko din ako Yung sa YouTube ba, social media, marami talagang peke na makikita ka, andyan ng, kunyari, si Alex Gonzaga, hindi pa nanganak na. Yan po, marami talagang kapekean. Yung wala lamang lindol doon, nagkaroon ng lindol. Kaya yung nakita ko na may lindol sa isang lugar, pero yung video niya sa Pilipinas po, bakit ko nalaman, by the grace of God, yung Holy Spirit, tsaka natandaan ko yung mga paaralan. Nung nagbasa ako ng comments nga po, nagbabasa kasi ako ng comments para makita ko rin yung ng tao, yung kanila pong puso. Ay, sabi niya, sa Pilipinas yan. So, yun din ko talaga. Lahat po yan, ay pag hindi sila nakapagsisi, pupunta sila sa impyerno. Purihin po ang Panginoon. So, nagpapasalamat tayo kasi ang Panginoon, hindi tumitingin po sa muka, kundi sa puso lagi. Kaya lagi dapat malinis po yung puso. 1 Thessalonians 4:1. Finally, dear brothers and sisters, we urge you in the name of the Lord Jesus to live in a way that pleases God as we have taught you. You live this way already and we encourage you to do so even more. Yan. So, dapat talaga ganun po. Ephesians 6:12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Na naman ako. Yan po. So, tayo sa nakikipaglaban po talaga tayo sa spirito, sa Antikristo. Sa Efeso 6:12, sapagkat pala yun, Tagalog, yun po. So, hindi tayo nakikipaglaban, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Purihin po ang Panginoon. Ko na yung last verse ko. Don't give the devil a chance. So, yan po. Tayo mga kaibigan, minamahal, iniibig po. Huwag tayong patalo po sa demonyo. Yan, sa kaaway. Na talagang natin po, tayo manalangin palagi. Kasi prayer po talaga, ang makakaano yan, i-rebuke mo. Hallelujah, in Jesus' name. Ganyan po, i-rebuke mo. Yan po yung mga nagsasalita ng masama, yan. Or, basta sa'yo, may mga basher ka. I-rebuke mo. Yan po, purihin po ang Panginoon. Dapat talaga tayo, we must seek to please the Lord po. Yan. Wag yung tao. Kasi ang tao po, hindi tayo dadalhin hindi tayo madadala sa langit. Ang Diyos lang po makakapagdala sa atin sa langit. Kaya, wag kang meron akong nakausap ng isang araw, sabi ko, kasi nga merong mga tao na mayabang. Nakala mo, kunyari, sila yung may pera, di ba, sila yung breadwinner, sila yung mayaman, may karapatan na silang manlait, may karapatan na silang maging magyabang po. Yan, o kaya, kahit kayo mga presidente, yung mga nasa gobyerno po, wala silang, of course, dapat mo igalang yan po. Pero, tayo ngayon lahat ay, huwag tayo mag-isip na matayog. Yan po. Kasi ang Panginoon, pag nga tayo po yumayabang na, lalo nga sabi ko sa spiritual, pag yumayabang ka na, ang Diyos po,
Siya ang nagtaas sa'yo, siya rin ang magbababa sa'yo. Yan po, rin po ang Panginoon. Huwag nating gayahin po ang iba na iniisip lagi ang i-please po yung mga tao. Okay lang naman yan. Pero wag ka nang sunuran sa tao na kahit sabihin sa iyo na tumalon ka na sa balon, ay tatalong ka naman sa balon o kaya yung mga ano po. Kasi meron na napanood, di ba? Sabi nung kumain ka ng ganyan, pati nga yata hollow blocks, kinain niya para lang sa kumita ng pera. Di ba? Malaking kalokohan po. Ayan. Ano ba yung post ko dun meron akong post yan, yung masakit nga sabi ko, na marami kasi matapang, or nagtatapang-tapangan, mayabang. Eto no joke. Baka kung alam niyo yun, no joke. Yan po, pero hindi sa pumapatay no joke po. Ang Diyos hindi nagbibiro na talagang pupunta ka, pwede kang itapon ng Diyos sa dagat-dagatang apoy pag hindi tayo syempre tumanggap ng kaligtasan sa tunay na paglilingkod, gumawa ng kalooban ng Diyos, lahat ng utos ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Ako'y naparito hindi tanggalin ang kautusan, kundi upang tuparin ang kautusan. Walang ni isang pudlit na mawawala. Yan po, maglalaw ang langit at lupa, pero ngunit aking salitay hindi mawawala. Na po, purihin po ang Panginoon. Yan, tayo po'y patuloy na magpanalanginan. At mag-pray po tayo muli. Salamat po, purihin po ang Panginoon. Praise the Lord, salamat po, O Diyos. Lord, sa iyong pagsama, sa magsing pagbubulay na yung mga salita. Patuloy mo kami pakalaksin, ingatan ang bawat isa. O Diyos, sa paggalingin na may sakit. Panginoon, dagdagan mo aming pananampalataya, O Diyos, at ikaw po ang maglaan sa lahat ng aming pangangailan. Araw-araw, Panginoon, punuin mo ng pag-ibig ang aming mga puso at patuloy na pag-asa mula sa iyo, O Diyos, sapagkat wala kaming ibang maasahan kundi ikaw. Pagaling mo ang mga manalulungkot, O Diyos, ay pagalakin mo, Panginoon, sa pamamagitan na yung mga salita. Lord, lagi naming halapin na ikaw po ay maluwalhati, O Diyos, na maging matuwid kami sa iyong harapan po. Salamat po, Ama. Ito ang aming pagtitiwala, pagluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. So, salamat po uli at lagi natin, huwag natin po kalimutan yan. Let us always seek to please the Lord po. Huwag kang magpakahirap na i-please po ang tao kasi hindi kanya madadala sa langit po. Yan. Maliban na lang kung kasi sasabihin mo may hinihingi ka. Humingi tayo sa Panginoon po. Matthew 6:33 na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Yan po. Purihin po ang Panginoon at muli po Friday, kita-kits po ulit tayo bukas po. Glory to God.